ating live, saan ba dapat nakabase ang doktrina ng isang church o ng isang iglesia, mga minamahal na mga kapatid? Dahil sa ating panahon nga naman, ay marami ang nag-aangkin na they are the true church. No? At wala namang nag-aangkin na sila ang mali. Wala nag-aangkin na sila yung false church. Kasi pag sabihin nilang sila ang false, maraming aatras at magsitalikod sa kanila. Di ba? Kasi false na, papasukan mo pa. Sa bagay, yun ngang sugal na mali ay pinapasok yung droga na illegal ginagawa kahit mali, di ba? Ganon din siguro yung mga minamahal na mga kapatid. That's why atin pong alamin saan ba dapat nakabase ang doktrina, mga minamahal na mga kapatid, para malaman natin na ito'y tunay. Dahil ang pagpapakilala kapag tunay ang iglesia, hindi naman sa pangalan. At alam naman natin yan, ilang bisis na natin tinalakayan, maging sa ating mga kasamahan ng mga evangelists, ay pinapatunayan na ang pagpapatotoo kung ang iglesia mo ay tunay ay hindi sa pangalan. Bakit? Sapagkat kung pangalan ang pag-uusapan, madaling mangupya ng term o mga phrase sa Bible at iparegistered sa sect and then official name na nila ng church. Like for example, kukuha sila ng name na Churches of Christ. Hanapan nila ng version na hindi churches kundi church, para ikanilang ipa-register sa sect, and then it would be their official name of their church. Kaya nakalagay, kami ang tunay dahil ang pangalan namin ay Church of Christ. May nagpa-register din, mga kapatid. Ang pina-register ay Church of God. Okay? Mga minamahal, ay sasabihin, kami rin ang tunay dahil ang aming pangalan ay Church of God. Diba? Mga ganun mga minamahal. Sabihin, tunay din sa amin dahil Baptist sa amin, Baptist. Diba? Oh. Diba mga minamahal? Meron din naman na sasabihin nila, kami ang tunay dahil kami ay mga tinatawag nating mga born again. Aba, born again ha? Pero kung titingnan mo, sa ngayon kasi mas dumadami ang grupo, mga pundok-pundok, mga minamahal, na napapakilalang tunay. Halimbawa, may nauna na kasi na Church of God, kailangan mong dagdagan ngayon dahil di man pwede mangupya ka o may nauna na sa iyo ng pangalan na yan, pwede kang kasuhan. So kailangan ay dadagdagan mo. Kaya ang iba ngayon, members of Church of God International, o may international na. Meron naman Members Church of God, the Pillars and Ground of Truth. O di ba, may mga ganun O di kaya ay Members Church of God International, yun yung kay yung Kasoriano, di ba? May lumabas sa kanya na kanyang dating tagabasa, Members Church of God Worldwide. O nakita niyo mga minamahal, ba't iba na lang yung dulo, tapos laging sinasabi nila, kami ang tunay, tapos banatan. Ay sino ba talaga ang tunay? Di ba? Meron Church of God kay Armstrong, di ba? Mga minamahal. Yung Church of Christ, marami din. Yung iba, dahil meron na nagpa-register ng Church of Christ, ginawang Tagalog, Iglesia ni Cristo. Yung iba naman, ginawang Tagalog yung Church of God, ginawang Iglesia ng Diyos. Mga minamahal, di ba? Iba-iba. Sabi naman nila, kami ang tunay dahil makapagsasalita kami ng speaking in tongues. No? Kami ang mga Pentecostal. Yung Pentecostal, marami din. Merong United Church, meron namang UCCP, United Church of Christ, iba naman yun. UCP na lang. United Church of God, Church of Christ in the Philippines, no? O United Pentecostal Church, UPC naman yun, no? Marami. Merong Pentecostal Fourth Watch. Mga minamahal na mga kapatid. Tapos sabihin nila, kami ang tunay dahil nagsasalita kami ng mga kababalaghan. Nagsasalita kami ng tinatawag na mga speaking in tongues. The problem is, hindi nila maintindihan yung kanilang sinasalita at hindi na may paliwanag. They can't explain kung ano yung sinasabi nila sa kanilang membro. Yung mga membro naman, medyo fanatic. Ang nangyayari mga minamahal, magkirig-kirig na lang. Meron nga yung binalita, yung na tawag dyan, yung na ipalabas dyan sa KDS ba yan, mga nakaputi lahat, nangurug-kurug no? Nangurug-kurug, nangirig-kirig no? Ano ba tawag niyan, no? Parang sinaniba ng masamang espiritu. At ang sabi pa naman, we were filled by the Holy Spirit. Ganyan ba? Ang Holy Spirit, mga minamahal, na magkirig-kirig, mga dusmo, no? At hindi na maintindihan at hindi nila ma-explain yung pong tinatawag na speaking in tongues nila, mga minamahal. Sa Biblia, dapat ma-explain. Dapat may makapagpaunawa. Halimbawa, no, ang mga apostol ay nag-speaking in tongues, mga minamahal,
ay nagsasalita sila, mga kapatid ko, no? Nagsasalita sila ng salita o ng wika na hindi nila salita pero naintindihan ng nakarinig. Gets nyo, mga minamahal? Halimbawa, ang Kamenong, no? If you know Kamenong, ang tatay ng Kabene, ay while siya ay nag-evangelize, no, through radio, ang kanyang salita ay pure Tagalog. Okay? Yung kanyang salita ay pure Tagalog. Pero nung nakarinig sa Pangasinan o may nakarinig na taga Pangasinan, ang narinig nila ay hindi naman Tagalog, kundi Panggalatok dahil hindi makaintindi ng Tagalog yung nakarinig. Sa radyo lang din sila nakikinig. Ang naintindi nila, salita nila. Pagdating sa Palawan, yung nakarinig din ay ganun sa salita sa Palawan. No, sa Bicol, Bicolano ang narinig, pero kami nung is not a Bicolano. Di ba? That's what we call speaking in tongues, mga minamahal na mga kapatid. Dahil yung salita niya, although Tagalog, pero yung nakarinig na hindi makaintindi ng Tagalog, naintindihan niya sarili niyang wika. Ganon sa mga apostol, no? Iba't ibang wika yung narinig nila o nabanggit. Pero yung napakinggan ng may sariling wika na yon, ay narinig niya yung wika niya. Kaya naintindihan niya, mga minamahal. Kaya hindi po pwede na dahil nakapag-speak ka ng speaking in tongues, ay true church ka na. Dahil ikaw mismo hindi mo maintindihan, hindi mo may paliwanag, mga minamahal. So una, hindi yan nakabase sa pangalan. Dahil pag pangalan ng pag-uusapan, maraming nagpa-register na Church of God. Maraming nagpa-register ng Church of Christ. At ang Church of Christ at Church of God sa Biblia, iisang grupo. Sa ating panahon, iba't ibang grupo, nagdidebate pa, nagsisiraan, nagmumurahan, diba, mga minamahal? Diba? Nagkukutsaan. Ganun yung mga ginagawa, mga minamahal na mga kapatid. Hindi magkasundo, magkaiba ng doktrina. Pero yung nasa Biblia na Church of Christ, Church of God, ay pareho eh. Pareho yung aral, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ating alamin, ano ba dapat ang basihan para malaman na yung doktrina mo totoo, mga minamahal. Bakit? Kasi umiiral kasi ngayon at medyo sikat ito sa part ng Mindanao, mga minamahal, na kailangan niya ang doktrina hindi lang sa Biblia makita. Hala. Yung doktrina niya hindi lang dapat makita sa Biblia, dapat makita din sa mga secular references, makita din sa mga world almanac, mga encyclopedia, mga world history. Yan ba yung doktrina ay makikita sa secular world na yan, mga minamahal? Bago natin ipagpatuloy yan, atin pong bigyang pansin o bigyang linaw, mga minamahal, o atin pong klaruhin na we the Seventh-day Adventist, no? We're the Seventh-day Adventist, we hold, no, the Bible as the supreme standard, no, ng ating belief and the practices, mga minamahal na mga kapatid. Ayon po sa ating doktrina, sabi dito sa the Word of God, the Holy Scriptures, all the New Testaments, are the written Word of God, given by the inspiration. The inspired authors spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. In this Word, God has committed to humanity to knowledge necessary, or the knowledge necessary for salvation. And then, ang sabi pa rito, the Holy Scriptures are the supreme, authoritative, and the infallible revelation of His will. They are the standard of character, the test of experience, and the definite revealer of doctrines. Okay? The definite or the definitive revealer of doctrines and the trustworthy record of God's acts in history. Ayan. So with the Seventh-day Adventist, no, we consider, or we believe that the Holy Scriptures, composed of all the New Testaments, are the written Word of God given by the inspiration, mga minamahal, no? Divine inspiration. At nung isinulat ito ng mga prophets o ng mga writers, ay sinulat ito at sa magitan ng nila, at ito'y galing sa hindi sa sarili nila, kundi they were moved by the Holy Spirit, mga minamahal, and it is necessary for salvation. Ayan. And then makikita natin, mga minamahal, ayon sa ating Fundamental Belief 227, page 227, mayroong sinasabing ganito: the Bible, the supreme standard, no? Yan ang ating ito explanation. Seventh-day Adventists fully support the Reformation principle of sola scriptura. Kita niyo, mga minamahal, ano anya ang pag-support ng Seventh-day Adventist? Pag-support na ang ating paniniwala dapat
ang prinsipyo nasa Biblia lamang, sola scriptura. The Bible as its own interpreter and the Bible alone as the basis of all doctrines. O, kita niyo mga minamahal ha? Dapat Biblia lamang ang basis ng lahat ng doktrina. That's why may mga doktrina kasi mga minamahal na mga kapatid ngayon ang tao na wala sa Biblia, no? Halimbawa, ang doktrina nila mga minamahal na mga kapatid ay ikasal ang lalaki sa lalaki. Walang ganong doktrina sa Biblia mga minamahal na ang ikasal lalaki sa lalaki, pero may principle sa Bible na pagkakasal about sa babae at lalaki, Adam and Eve, no? Sila yung una at kahit nga si Mary at si Joseph ay kinasal mga minamahal kinasal. Pero wala akong nakita sa Biblia na ikinasal lalaki at lalaki na blinasingan ng Panginoon. Okay? Wala mga minamahal. Kaya nga dito saan nga ito banda? Sambuanga yata, I think, Sambuanga or sa Cotabato. Merong nagpakasal na tumboy at bakla at idan. No, siguro last week lang yata yun, naging ninong pa nga si Senator Bongo. Kinuhang ninong nagpakasal sila mga minamahal dahil they are friends, no? Yung bakla tumboy na yon, ang lalaki ay yung tumboy ay may buhok at astig. At yung lalaki yung bakla, talagang bakla mga minamahal, talagang tumboy, pero ang nabuntis hindi naman yung tumboy. Okay? Hindi naman yung bakla, kundi yung tumboy mga minamahal, no? Hindi yung bakla ang nabuntis. Kaya nagkasundo silang dalawa, kahit siya ay gay, siya ay tumboy, yung lang bakla, tapos yung babae ay tumboy, nagkasundo sila na magpakasal, no? At buntis naman, nagkaanak na sila mga minamahal. Ang sabi nung bakla ay responsibility niya na panagutan, no, yung tumboy, 'di ba? Kaya nung ikinasal sila, ang bakla yung nag-Amerikana at yung tumboy yung nag-gown mga minamahal. Pangit naman tingnan kung ang bakla yung nag-gown, 'di ba? Kung napanood niyo sa Gospel Music Ministry page, may in-upload tayo diyan na nakakadiri ba tawag yan? Nakakapangilabot ng laman mga minamahal. Kinasal ba naman yung lalaki sa lalaki? Sabi nung nagkasal, I pronounce you now husband and husband. Ha? Meron bang ganun? Kinasal husband and husband? Ano yun? Di ba? Mga minamahal, so dito makikita natin. Pagka ganyan, hindi yan doktrina ng Biblia. Doktrina yan mga minamahal ng panlilin lang, mga minamahal na mga kapatid. No? Doktrina yan ng panlilin lang at hindi yan doktrina ng Biblia, yung ikasal na lalaki sa lalaki, I now pronounce you husband and husband. Meron bang ganun? Tapos pag pareho babae, tumboy at babae, nagpakasal, sabihin, I now pronounce you wife and wife? Ganun. Nakakatawa mga minamahal. Pero ano ba nangyayari mga minamahal na mga kapatid? Ano ba nangyayari? Alam nyo, one of the reasons why the Sodom and Gomorrah, no, the Sodom and Gomorrah mga minamahal, were burned by the Lord through fire, dahil isa yan sa ganyang klaseng mga minamahal na kasalanan, no? Ganyang klaseng kasalanan. Kaya nga naglagay tayo doon ng caption doon sa 18:22 ng Levitico na galit ang Diyos yan dahil karamal-dumal yan mga minamahal na mga kapatid, di ba? Yung ganon. So, yun ay hindi doktrina ng Biblia. Marami naman kasi, kahit nga mga Katoliko, pumapayag, may karamihan, Katoliko ganyan mga minamahal na mga kapatid. Excuse me po. Kaya, hindi yan po pwede na sabihin, kami totoo dahil yung doktrina namin ay mas marami kaming miyembro. Hindi rin yan, no? Hindi rin yan mapatunayan na totoo kayo dahil marami kayo. Dahil sa Biblia, yung marami, parang sama-sama yun na mabilis lumaganap, mga minamahal, di ba? So, para malaman natin, ating i-examine sa Biblia, di ba? Ang source, Biblia, mga minamahal, hindi World Almanac, hindi encyclopedia, hindi dictionaries, hindi world history, o anumang mga secular references na gagamitin to prove that your doctrine is true. Maling-mali yan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang Seventh Adventist, binasa ko dito kanina, na the Bible alone as the basis of all doctrines. So, we the Seventh Adventists, fully support the Reformation principle of sola scriptura, yung scripture alone, and then the Bible as its own interpreter, and the Bible alone as the basis of all doctrines and the practices, mga minamahal na mga kapatid, no? Kaya, halimbawa, when it comes to baptism,
When it comes to baptism, mga minamahal na mga kapatid, when it comes to baptism, pag ang bautismo, bata ang binautismuhan, tapos winisikwisikan, that's not baptism. And that's not the doctrine of the Bible, mga minamahal na mga kapatid. That's why, ang ating Panginoong Jesucristo ay may paalala siyang ganito, mga kapatid ko. Dito po sa John chapter 7, verse 17, ay merong ganitong sinasabi, no? Sa John 7:17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Let's put that in English, Atidan. Ano ang sinasabi dyan sa English? Ang sabi dyan, if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Kita niyo mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo mismo, pinapakita dyan mga minamahal na mga kapatid, makakilala sa doktrina kung ito ba'y galing sa Diyos. Kaya pag ang doktrina mo ay medyo questionably, pagka na-compare yan sa Bible at hindi tumpak mga minamahal o hindi akma, hindi principle ng Biblia, hindi yan doktrina ng Diyos mga minamahal na mga kapatid. No? Tandaan po niyo yan, hindi yan doktrina ng Diyos mga minamahal na mga kapatid sapagkat kakontra, di ba? Kaya pagka may nagkasal ng lalaki sa lalaki, that's not the doctrine of God, mga kapatid ko. Galit nga si Kristo sa divorce. Ayaw nga ni Kristo yung divorce. Di ba? Ay how much more kung magsama yung parehong lalaki. I now pronounce you husband and husband. No? Ay mas okay na lang yung bayot tsaka yung tumboy mag-asawa. Yes, at ikasal. Mas okay yun kasi itinuwid nila yung mali. Pero wag namang mag-gown yung bayot, yung bakla, no? Kundi yung tomboy ang mag-gown. Ang bakla yung Amerikana, no? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, dahil ang sabi niya, malalaman sa doktrina, para malaman natin kung ang doktrina ay tama, mga minamahal na mga kapatid, ay ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 5, verse 39, ay napakaganda ng sinasabi niya, no? Sabi diyan, no, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So sinasabi diyan ng ating Panginoong Jesucristo, no, our Lord Jesus Christ Himself said this verse, mga minamahal, that says, search the scriptures. Ano ang sinabi? Search the scriptures. Bakit search the scriptures? Kasi ang sabi dito, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify me. In order for you to know more about Jesus Christ, then you must search the scriptures, mga minamahal. Bakit? Sapagkat anong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Yung mga apostol, nung mangaral sila, may dala-dala ba silang almanak para patunayan na doktrina nila ay nasa almanak, nasa world almanak o yung world history, yung mga tinatawag nating encyclopedia o yung mga dictionaries, nandyan yung kaligtasan? Ay, mali mga minamahal, nandyan yung doktrina? Wala eh. Wala. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, even in His time, isa sa mga aklat na kanyang ginamit nung siya ay magbasa sa sinagoga was the book of prophet Isaiah, mga minamahal, no? At kinote pa nga niya yung nasa 61 ng Isaiah, mga minamahal, no? The Spirit of the Lord is upon me, di ba? Sabi niya doon. Wala akong nakakita na gumamit si Jesus Christ ng secular books o secular references to prove the doctrine, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ang sabi niya, ang doktrina ko ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Di ba, mga minamahal na mga kapatid? So, para mas malaman mo, makilala mo ng lubusan ang Panginoong Jesucristo, hindi world almanac, hindi ganito. Sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ, they which testify me, no, yung scriptures, mga minamahal. Kaya nga nung nangaral ang mga apostol in their time, mga minamahal, nung mangaral ang mga apostol at may mga na-convert, 'di ba? May mga na-convert 'yun yung nasa Thessalonica. Aba, yung mga nakapakinig ng salita ng Diyos at tinanggap naman nila ng buong sikap, mga kapatid, ay everyday ay kanilang sinusuri kung tama ba yung sinasabi. Yun ang advantage. Basahin nga natin ang Acts chapter 17 verse 11. Gawa 17:11. Ano ang sinasabi diyan? Ang sabi diyan, mga minamahal mga kapatid,
Okay, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica. Ayan, no? Kaysa mga taga Thessalonica, ito'y nasa Gawa 17:11, no? Ito palang panahon na ito ay sila'y nasa Berea, no? Ito mga kapatid na nasa Berea pala. I mean, hindi Thessalonica. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo diyan, mas mararangal ang mga ito kaysa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kaya nga, ang mga Seventh-day Adventist ay talagang walang itinatago, mga minamahal, no? Walang tinatago na aral. Bakit? Kasi kung ating titingnan, ang bawat miyembro ay binibigyan ng Bible, no? Hindi pinagbawalan kasi yung iba bawal daw mga minamahal no? Bawal daw tinatawag nating basa ng Biblia, only the minister, no? Only the pastor o only the priest magbasa kasi ganito ganyan. Mga minamahal na mga kapatid. Hindi ganoon sapagkat nung nangaral ang mga apostol, isa na si Apostol Pablo, sila Apostol Silas, ay ang sabi dito, yung mga taga-Berea ay tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So pinakikita dito mga minamahal na mga kapatid na kanilang pinuprueba, inaalam, tunay ba yung sinasabi? No? Yung sabihin na ikasal yung lalaki sa lalaki, meron kaya sa Biblia? Hinahanap nila yun mga minamahal. Ikasal yung babae sa babae, meron ba sa Biblia? Wala mga minamahal na mga kapatid, no? Sambahin yung Diyos-Diyosan, no? Meron bang utos na sa Biblia? Walang ganun mga kapatid. That's why ang doktrina, make it sure na yung doktrina mo ay nasa Biblia, no? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga si Pastor Chris Bacalares, no, doon sa tinatawag nating mga friends natin na Katoliko, di ba? Ay si Pastor Bacalares ay waiting na naghihintay, no? Kung sino yung haharap doon sa mga pari ng mga kaibigan nating mga Katoliko na cross-examination 1 hour, di ba? Ayon sa Biblia lamang. Sa ngayon, wala pa yatang tinatawag nating nag-response noon ng positive. Hintayin natin yung kanilang usapan, mga minamahal. Dahil hinahamon nila si Pastor Chris Bacalares ng debate. Sabi ni Pastor Chris, bata pa lang ako, nakikipag-debate na ako sa plaza, no, doon sa lugar nila. Alam naman ninyo na yung doktrina namin, alam naman namin yung doktrina ninyo, cross-examination na lang dahil sa debate. Hindi naman naabangan yung sinasabi, ang abangan doon yung cross-examination Di ba? Cross-examination yung aabangan, ay mag-cross-examination na lang. 1 hour bawat both sides, di ba? 1 hour na sasagot, 1 hour na tatanong, di ba? Pwede naman yun. At waiting si Pastor Bacalares, mga minamahal, no? So, yan ating makita mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, dagdagan pa natin. Para magulo ngayon sa YouTube. May nagdedebate. Hayaan nyo lang yan, wag nyo lang pansinin yan, no? Ang mahalaga ay ang ating doktrina nasa Biblia. Kaya nga, sabi ni Propeta Isaias, mga kapatid, sa Isaias 34:16, nakakatuwa naman pag ganyan. 34:16, nagdedebate na, kapatid. Pagka doktrina mo nasa Biblia, wag mo nang nasa Biblia, okay, pero pag ang doktrina mo wala sa Biblia, wag mo nang ipagtanggol. Wala na nga sa Biblia, pagtatanggol mo pa. Nakakahiya niyan sa harap ng Panginoon. Sabi diyan, no, mga minamahal, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Mga minamahal na mga kaibigan, no? So diyan makikita natin, inyong saliksikin saan? Sa aklat ng Panginoon. Hindi sinabing sa aklat ng world history. Sa aklat ng ganito, diba? Mga tinatawag nating mga secular reference. Ay hindi, saliksikin sa aklat ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. In order for you to be saved, in order for you to know the truth, kaya nga sabi ni Jesus Christ 8:32 ng John, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Excuse me, mga minamahal na mga kapatid, no? So makikita natin dyan, mga minamahal na mga kapatid, talagang ang pagsasaliksik ng katotohanan sa aklat ng Panginoon o sa banal na kasulatan in His Word.
mga minamahal, sapagkat doon mo masusumpungan yung ang katotohanan, mga minamahal na mga kapatid, di ba? Kaya nga, mapapansin natin, no, kasi ako'y Katoliko pa, mga minamahal na mga kapatid, pagka nagmimisa kasi ang pari namin, wala naman siyang doktrina na itinuturo. Pag nagmimisa lang, kaya kahit sa amin, maraming mga lay ministers sa amin, walang alam sa Biblia, mga kapatid. Ay, nung ako ngayon umuwi, siguro mga 2 years ago, nasalubong ko yung lay minister, lasing mga minamahal, diba? Lasing kasi galing daw yung nag-catechism, ano ba tawag doon, yung katekista nila, catechism, nag-enjoy sila, nag-inuman. Lasing nung umuwi, mga minamahal na mga kapatid, no? Lasing nung umuwi. Hayaan mo lang yung atidan yung nasa YouTube, no? Hayaan mo lang sila. Lasing mga kapatid ko, walang alam kasi noong magmimisa ang pari, i-share lang, Ebanghelyo ni Mateo, ganito ganyan, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Tapos na, mga minamahal. Ganun lang naman yun eh. Dati naman tayong Katoliko, hindi naman natin yan sinisiraan. Pinakita lang natin yung ganyang, binabanatan ba naman yung Adventist group, ano mga pinagsasabi. Okay lang naman. Diyan makikita natin na hindi sila sa Diyos. Dahil pag hindi mo kayang panindigan ng iyong pananampalataya sa magitan ng Biblia, ay wag mo nang ipagmayabang, ay wag mo nang ipanlait, yan, ipagmalaki dahil hindi sa Diyos yang doktrina na wala sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ang purpose ng Biblia kung bakit ito ibinigay, basahin natin ang 2 Timoteo, mga minamahal na mga kapatid, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na makapagpadunong sa iyo, malalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa talatang ito, diyan na muna tayo sa 15. Sa talatang ito, mga minamahal, sabi ni Apostol Pablo, no, kay Timoteo, mula niya sa pagkasanggol ay nalaman ang banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. O kita mo, ang yung bang World Almanac, pag may kaligtasan ka ba doon? Wala kang kaligtasan doon. Biblia, no? Yung banal na kasulatan niya, no? Holy Scriptures sa pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Tuloy natin sa 16. Sabi niya sa 16, mga minamahal, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, di ba? Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa nasa katwiran. 17. Alright? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan. So, dyan mga minamahal na mga kaibigan, ang talatang yan ay napakaganda, no? Sapagkat ipinakikita dyan na yung scriptures o all scripture is given by inspiration of God. Alam mo ba yung salitang inspiration of God ay theopneustos. Huh? Theopneustos, na ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, ay God-breathed, mga minamahal. Diba? God-breathed. Diba? At ang sabi dyan, that is profitable for doctrine. O, kita nyo, ha? Mapapakinabangan saan? For doctrine. Unang-una, for doctrine. Lagay nga natin sa screen niya natin, ha? Verse 16, sa yung English niyan. Tingnan ninyo, for doctrine nakalagay. Sabi dyan, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, unang-una dyan, nandyan sa verse na nyo makita, for doctrine, sa doktrina. Saan mapapakinabangan yung scripture? Sa doktrina, mga kapatid. Pangalawa, for reproof. Di ba? For correction. Mga kapatid, pagsaway at pagtuturo. For instruction in righteousness, mga kapatid. Sapagkat makikita natin dyan, pag tao naliligaw, pag sabihin na bawal uminom ng alak, nakakasira yan, ay bago pa nasulat yan ng doktor, nasa Biblia na lahat ng mga vices ay it will destroy your health, your body, mga minamahal. Nasa Biblia yan mga kapatid ko. Di ba? Nasa Biblia yan. At yung pinakauna dyan sa 2 Timoteo, profitable for doctrine. Ano ang purpose? Sa verse 17, mga kapatid, that the man of God may be perfect,
thoroughly furnished unto all good works. Mga kapatid, kaya nga, nagtataka tayo. Kung ang mga pastor nga ngayon ng ibang relihiyon ay nakikipagdebate para patunayan wala ng 10 utos, how much more kung hindi biblical, mga kapatid. Kaya ang Biblia napakahalaga at wag itong basahin at i-interpret ayon sa sariling pag-iisip natin, kundi ayon sa katuruan ng Biblia. Mga kapatid, sapagkat sa Biblia, marami kasi nagtuturo ngayon na wala ng 10 utos, hindi na dapat sundin. Paghanapan mo naman, saan mo nabasa na ang 10 utos hindi na dapat sundin? Okay? O pagkaganyan ng doktrina na hindi na dapat sundin ng 10 utos, it's very, na-reveal talaga sila, mga kapatid. Nahayag sila na sila hindi sa Diyos, mga kapatid. Tapos, kung kukuha ka ng mga doktrina na dito sa world history, ilagay natin, no, na yung baptism of the baby. O, di ba? Yung wirik-wirik, wisik-wisik pala. Mga kapatid. Baptism of the baby. At ano pa ba, purgatory, no? Ano pa ba yung mga yung immortality of the soul? Wala sa Biblia yan eh. Kaya nilalagay nila mga kapatid sa doktrina, dinagdagan nila kasi wala sa Biblia yan. Ang problema, galit ang Diyos yan eh, mga kapatid, no? Galit ang Diyos yan. Baka makita kang sinungaling, no? Sabi diyan sa Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 16. 5 hanggang 6. 30, 5 at 6. Sabi diyan, no? Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. 6. Huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. O, kita niyo mga minamahal. Sa talatang yan huwag magdagdag sa Kanyang mga salita. O, mga kapatid, nung sabihin ng Diyos na, remember the Sabbath day to keep it holy. Tingnan niyo yung mga 10 utos ng mga kaibigan natin mga Katoliko, ang nilagay sa harap ng kanilang bato, sa bato, sa harap ng simbahan nila, remember the Lord's Day, no, to keep it holy, yung Sunday. Hindi naman, may iba nga, Sunday talaga, alalahanin mo araw ng linggo at pistang pangilin. Wala sa Biblia yan, mga minamahal. Hindi yan ang doktrina ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, huwag kang magdadagdag sa Kanyang mga salita. Baka sawayin ka niya at masunduan kang sinungaling. Di ba? Ay, yung Deuteronomio 12:32. Ay, ilagay natin. Tama ba yun? 12:32. Sabi dyan, no? Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. O, kita niyo mga minamahal na mga kapatid. Kung ano yung nilagay sa Biblia, kung ano yung mga minamahal iniutos, yun ang susundin. Nung sabihin ng Diyos, huwag kang gagawa sa iyo ng larawang inanyuan. O, larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran at paglingkuran man sila. Doon sa pagbabawalain, meron 3. Huwag gagawa para ang purpose ay sambahin at paglingkuran. Mga kapatid, ay huwag. Ay doon sa huwag, gumawa sila, nilagay pa sa mga simbahan, sa mga bahay, iba't iba ang kulay, sinasamba. Meron nga ako nakitang picture kanina, mga minamahal na mga kapatid, no? Meron nga akong picture kanina na nabasa. Itong babae, buhat-buhat niya tinan itong rebulto. Ang caption doon, nag-pray para maligtas sa baha. Ang nangyari, yung kanyang pinag-prayhan, yung kanyang iniligtas. Minamahal, nag-pray para maligtas sa baha. Pero yung kanyang ipinag-pray, mga minamahal na mga kapatid, ayun ang kanyang iniligtas. Ayan ang malaking problema, no? Mga minamahal na mga kapatid. Bakit? Ayan, no? Send ko sa iyo, tinan mo. Ipakita yan. Ay, rebulto din. Ano ba yan? Mama Mary daw yun No, nag-pray, mga kapatid. Dahil para maligtas daw. Ang problema, yung pinag-pray niya, no, may pakita mo ba, tinan? No? So, makikita natin mga minamahal na mga kapatid. Sa bagay, pag doktrinang pag-uusapan, mga minamahal, dapat biblical. Pero hindi naman natin sinasabi, pag hindi na sa Biblia, hindi na totoo. Dahil marami na mga bagay na wala sa Biblia pero totoo. Tayo, wala naman tayo sa Biblia pero totoo tayo. Mga kapatid, yung pangalan natin, wala sa Biblia. Pero pag doktrinang pag-uusapan,
yung basis ng faith mo, yung doctrine mo, dapat sa Biblia, mga minamahal na mga kapatid. O yan, o nakita niyo yan, o. Yung tipong nananalangin ka na iligtas ka sa baha, tapos ang resulta, siya yung iniligtas mo sa baha. O, yan yung, o, nakita ko lang yan kanina, mga minamahal na mga kapatid. Ayan, no? So, Biblia ang atin pong tinatawag natin na batayan, mga minamahal. Of course, dahil Biblia ang batayan, ay ating makikita dyan, mga minamahal na mga kapatid, no? Na manatili tayo sa aral. Bakit? Kasi nandun yung aral eh. Nandun yung doktrina, manatili tayo, huwag tayong hihiwalay kung ano yung tinuturo ng Biblia. No? So, Biblia ang basihan. Pangalawa, dapat ang foundation si Kristo. Mga kapatid, ang problema, marami ngayong Kristo sila, mga kapatid, na tinatawag nating mali. Yung isa dyan, yung Kristo nila, nasa Davao. Di ba? Mga minamahal. Yung iba, maraming mga false Christ. Yung iba nila, rebulto yung Kristo yung iba. Di ba? So, dapat ang foundation si Kristo. Bakit? Sapagkat ayon po sa unang Korinto 3, 9 hanggang 11, may binabanggit diyan, mga minamahal na mga kapatid, na napakaganda eh. Sapagkat tayo mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Di ba? Gusali. No? Tumutukoy sa mga local church. Verse 10. Sabi diyan sa verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano, hindi pa tapos atinan, ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. And verse 11, sabi diyan, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayan. So una, dapat biblical, kung ano nakasulat sa Biblia, ay dapat, kung ano yung doktrina, dapat naayon sa Biblia. Pangalawa, dapat ang foundation, mga minamahal na mga kapatid, si Kristo. No? Sapagkat si Kristo ang chief cornerstone. No? Kung inyo makikita dyan sa Efeso Kapitulo 2, no? Versikulo 19, yes, ay makikita natin dyan, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya nga, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, dahil diyan ipinakikita na tayo pala ay mga gusali ng Diyos, no, kamanggagawa. Ang sabi rito, ang foundation ang Panginoong Hesukristo. So, kung ang foundation si Kristo, mga minamahal, he is the head of the church. Kung si Kristo head of the church, sapagkat siya ang batong panulok, no? Panulok ba yan sa Tagalog, mga minamahal, no? Sapagkat siya ang batong panulok, mga minamahal na mga kapatid. Of course, kung ano yung kanyang aral, mga minamahal na mga kapatid, yun din ang aral natin. Kung nasaan si Kristo, nandun tayo. Yun ang mahalaga dun eh, mga kapatid. E ang problema, si Kristo kasi tuwing Sabado, the Living Bible, Luke 4, chapter 4, verse 31, every Sabbath day, nasa sinagoga siya, mga minamahal. No? The Living Bible, Luke chapter 4, verse 31, ay makikita natin, kung nasaan si Kristo, nandun tayo. Every Sabbath, andun si Kristo sa sinagoga, nasa simbahan, mga minamahal na mga kapatid. Wala akong nabasa sa Biblia, Sunday, nasa sinagoga si Kristo, mga kapatid. Wala tayong nabasa. Kaya, ang akma pagdating sa aral, pagdating sa kinasasaligan, Adventist, mga kapatid, no? Adventist ang mayroong akmang aral na sumusunod sa Biblia, at si Kristo ang sentro nito, mga minamahal na mga kapatid. And of course, baka tututulan na tayo, ay yung mga apostol, ano din yun eh, mga foundation din yun. Tama, mga foundation yun. Pero si Kristo ang chief cornerstone. At kung ating makikita, mga minamahal na mga kapatid, bakit naging foundation sila? Sapagkat sila yung inutusan ng Panginoon. Sila yung may dala ng aral ng Panginoon. Mga kapatid, sila yung may dalang aral ng Panginoon. At wala silang authority, wala silang power to change the doctrine of the Lord. Kundi ipinangaral lamang nila, mga kapatid. Ang problema ngayon, marami ngayong nag-aangkin, sila ang tunay kasi kami pinakamatandang relihiyon. Di ba? Humingi pa nga ng sorry yung Santo Papa doon sa sa leader ng Orthodox Catholic Church, di ba? Orthodox yun eh. Humingi ng sorry dahil sa ganito mga pangyayari. Binalita rin yun eh. Nag-aangkin dahil sila ay tunay, mga minamahal. Pero they changed the law. The times and the laws, mga kapatid. Nasa Daniel 7:25 yan. Di ba? Ang Sabat, winala. Tapos, ginawang number 3. Tapos,
Bawal paggawa ng rebulto, winala rin. Kita niyo mga minamahal, 22:26 ng Ezekiel, meron diyang paglapastangan na nangyayari. Basahin natin. 22:26 ng Ezekiel. Yes, oo. Ang sabi diyan mga minamahal na mga kapatid, no? Alright. Ang wika po riyan, ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanila mang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila, mga minamahal na mga kaibigan. Kita ninyo, even the priest, no? Priest yan yung saserdote, pare, ay naggumawa ng pandadahas sa kanyang kautusan, no, mga kapatid. Hindi binigyan ng pagkakaiba yung banal at karaniwan. Hindi rin niya itinuro kung alin yung marumi, alin yung malinis. Lahat malinis na. At lalo na yung ikinubli nilang kanilang mga mata sa Sabath at ang Diyos ay nalapastangan. Kita nyo, ikinubli. Kaya nga tinanong ko yung pari sa amin. Sabi ko, Father, ba't ang nakalagay sa Biblia ang Katoliko Sabado? Ba't misa mo Linggo? Sabi, kaya nga ako nagmimisa ng Linggo kasi Sabado nagpapahinga ako. Yan ba yun ang tamang sagot, mga minamahal? No? Yung isa pa pari na nauna doon, tinanong ko, Father, bakit Linggo, Sabado sa Biblia? Sabado naman talaga. Sabi niya, Sabado naman talaga, kailang binago na natin. Ha? Do you have the authority to change the law of the Lord, the law of God? Wala, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, hindi sa Diyos yung nagbabago ng utos ng Diyos, mga kapatid. No? Yan ang ating babantayan, mga minamahal na mga kapatid. Dahil, marami ngayon, nagagalit nga sila, no? Halimbawa, itong si Roldan Vistas, basa daw ng basa ng Bible, pero tinataliwas. Maliwanag naman ang talata na yan, Mas taliwas yung hindi nagbabasa ng Biblia, no? Nakikinig lang ng mga kuro-kuro at opinion, mga minamahal, di ba? Hindi naman tayo naninira, pero pinapakita natin kung alin yung totoo, alin yung nasa tama, no? Mga minamahal na mga kapatid, no? Tingnan natin at kung alin ba talaga ang totoo. Tingnan nyo ngayon, mga kapatid ko. Di ba? Maraming nakikipagdebate para lamang patunayan, pwede nang kainin ng karumal-dumal. Asan ba yung ganyang klaseng, no? Asan ba yung ganyang klaseng doktrina sa Biblia? Walang ganyan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, may mga debate tayo napapanood, mga kapatid ko. Puro sabla yung pinagtatanggol. Pag ang doktrina mali, hindi sa Biblia, hindi yan makatatayo. Magmukha lang tama yan sa mga taong nataptapan ba, no? Natakpan yung mata, nabulagan, mga kapatid. Pagka ayaw mo sa doktrina ng Biblia, nako, delikado yan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ay mabubulagan ka, no? Binulagan ng Diyos ng sanlibutan ni Satanas para di malaman ang ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid, na siyang larawan ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid ko. Okay? Kaya nga, marami na ngayon, mga minamahal na mga kapatid, na nagpatotoo, even yung mga kilala, mga presidents, mga kilalang tao, mga kapatid ko, meron silang mga patotoo concerning the Bible, no? Concerning the Bible. Halimbawa, si George Washington, mga kapatid, ang sabi niya, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. Ngayon, pag sabihin mo, kailangan ang doktrina, Biblia at mga secular referensya, hindi makatayo ang doktrina pag walang reference, ay mali yun. Sabi ni George Washington, it is impossible to rightly govern the world without the Bible. Sabi naman ni John Adams, no, second president ng United States, the Bible is the best book in the world. It contains more than all the libraries I have seen. Kita niyo, mga minamahal, sa kanyang nakita. Kahit si Abraham Lincoln, no, kilala niyo yun, the 16th president. Sabi niya, but for this book, we could not know right from wrong. Di ba? And I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. No, mga minamahal na mga kapatid. Ito pa, sabi ni Woodrow Wilson, the Bible is the one supreme source of revelation of the meaning of life. Ngayon, kung ang Bible ay supreme source ng revelation sa meaning ng life, mga kapatid, dapat alam natin, no? Dapat ang pagtuturo ng immortality of the soul ay hindi turo ng Biblia yan. Dapat kung biblical basis ka, dapat ikaw ay hindi nagtuturo ng ganyan, no? Sabi naman ni Chiang Kai-shek, the Bible is the voice of the Holy Spirit. Kita niyo, mga minamahal. Ang ganda ng kanilang mga sinasabi, no?
Si Haile Selassie. The Bible is not only a great book of historical reference, but it also is a guide for daily life, and for this reason, I respect it and I love it, mga minamahal na mga kapatid. Kahit yung isang military, si General Douglas MacArthur, kilala niyo yun kahit mga bata, sabi niya, believe me sir, never night goes by, be ever so tired, but I read the Word of God before I go to bed. Ang ganda ng sinabi niya, no? Bago siya natutulog, lagi siya nagbabasa ng Biblia, mga kapatid ko. At itong babasahin ko, isang scientist din, si James Dwight Dana. Sabi niya, young man, as you go forth, remember that I, an old man, who has known only science all his life, say unto you that there is no truer facts than the facts found within the Holy Scriptures. Kita niyo mga minamahal? There is no truer facts than the facts found within the Holy Scriptures, mga minamahal na mga kapatid. Mabuti pa itong isang scientist na ito. Mga minamahal, no? Mabuti pa itong scientist na ito ay nagpatotoo sa Holy Scriptures na walang truer facts than the facts found in the Holy Scriptures, mga minamahal. Kaya, dapat ang doktrina ng tao na sinusunod ay galing sa banal na kasulatan, no? At ang foundation ay ang Panginoong Hesus. Kaya nga, pagka Biblia ang pag-uusapan, mga kapatid, at basihan, mga minamahal lang yung doktrina, makilala mo ng palalim ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi niya, sila ang patutuo tungkol sa akin, mga minamahal na mga kapatid ko, no? Kung gusto mong malaman at makilala ng mas malalim ang ating Panginoong Hesukristo, study and study and study more the Bible, mga minamahal na the Holy Scriptures. Kaya nga, with the Seventh-day Adventist, ulitin ko, mga minamahal na mga kapatid, ayon po sa ating stand, mga kapatid ko, ipinakikita rito na the Bible, the supreme standard, no? And the Seventh-day Adventist fully support the Reformation principle of sola scriptura, no? The Bible has its own interpreter, and the Bible, mga minamahal, alone as the basis of all doctrines, mga minamahal na mga kapatid. So the basis of all doctrines should be in the Bible, no? Mga minamahal na mga kapatid ko. Di ba? Kasi pag ganun ang ating turo, ay talagang makikita na ikaw ay sa Diyos. Pero pag hindi ka sa Diyos, talagang ang turo mo iba-iba. Sa bagay, si Satanas gumagamit din ng Biblia, mga minamahal. Pero pag alam mo naman yung nasa Biblia, hindi ka madadala, hindi ka malilinlang. That's why I encourage everyone, no? Before tayo mag-end, I encourage everyone, no, who are viewing right now, na read your Bible every day, no? Read your Bible every day dahil it will help you to grow, mga minamahal na mga kapatid. Okay?